Magandang araw po, Midnight History. Ako po si Marie. Hindi ko tunay na pangalan, taga Quezon. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ng aking ate. Matagal ko na po itong kinikimkim. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito ay mabigyan ng babala ang ibang tao na totoo ang barang. Ang ate ko, si Angela, ay 26 na taong gulang noon. Mabait, tahimik at masipag. Isa siyang guro sa elementarya dito sa amin. Marami ang humahanga sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil halos lahat ng estudyante niya ay mahal na mahal siya. Pero may isang babae sa barangay, si Nena, na parang may galit sa kanya. Hindi namin alam kung bakit. Palagi siyang nakatitig sa ate ko, lalo na kapag may mga lalaking lumalapit sa kanya. Minsan pa nga raw ay narinig siyang nagsabi, hindi lahat ng ngiti ay mabuti. May karma rin sa mga inaagawan. Nang mga panahong yon, si ate ay nililigawan ni Carlo, isang binatang galing Maynila. Masayahin, edukado, at tila ba parang tinadhana para sa ate ko. Halos 1 buwan pa lang silang magkakilala, pero nagkakamabutihan na agad. Mula nang mawala si Carlo, dahil bigla raw itong umalis papuntang ibang bansa, nagbago si ate. Hindi na siya lumalabas ng kwarto, hindi kumakain, at palaging nanginginig. Sabi niya may bumubulong raw sa kanya tuwing hating gabi. Ang sabi niya, hindi siya umalis, kinuha siya, at ngayon ako naman ang susunod. Akala namin ay depression lang o trauma, pero isang gabi, nakita ng nanay ko na umiiyak si ate habang nakatitig sa salamin. Ang mas nakakakilabot, may dugo ang panyo siyang hawak at may mga bubuyog na bigla na lang lumitaw sa silid niya. Dinala namin siya sa doktor. Wala raw problema. Normal lahat ng findings. Pero lumalala ang kondisyon niya. Tuwing 3:00 ng umaga, sisigaw siya. Minsan tatawa, minsan iiyak. At bawat umaga, may marka sa balat niya na parang kagat ng insekto. Pero hindi kagat ng lamok o langgam, parang tinusok ng karayom. Desperado na kami. Kaya lumapit kami sa isang kilalang albularyo mula sa kabilang bayan. Si Kaandoy. Isa siyang matandang lalaki na parang laging inaantok. Pero sa mga mata niya, may alam siyang mas malalim kaysa sa mundo. Pagpasok niya sa kwarto ni ate, agad siyang nagsiga ng insenso at kumuha ng maliit na bote ng langis. Hindi pa man niya sinisimula ng ritual, biglang nagsuka si ate ng itim at malansang likido. May laman itong balahibo at butiki. Sabi ni Kaandoy, may humahawak sa kanya. Isang babae, galit na galit, pinakain siya ng buhay na puot. Ayon sa albularyo, ang ate ko raw ay binarang. Isang uri ng kulam na gumagamit ng insekto at mahika negra upang pasakitan at sirain ang buhay ng tao. Ginamitan raw siya ng barang nabubuyog kung saan pinapasok sa katawan ang masamang enerhiya sa pamamagitan ng espiritu ng bubuyog. Nakita rin niya sa isang pangitain ng isang babae. May pulang bestida, walang kilay at laging nakatingin sa salamin. Ang mas nakakagulat, ganito raw ang itsura ni Nena, ang babaeng matagal nang may galit kay ate. Walang matibay na ebidensya, pero ang kwento, ang sakit at ang reaksyon ni ate, lahat tumuturo sa kanya. Nagsagawa ng masalimuot na ritual si Kaandoy. Nilagay sa palanggana ang itim na kandila, langis ng niyog at pulang sinulid. Nagsindi siya ng dahon ng alagaw at sinimulang sambitin ang mga salitang matagal nang nakalimutan. Habang tumatagal ang dasal, nangingisay si ate. Umiiyak siya, pero hindi siya ang umiiyak. Parang may ibang boses na lumalabas sa bibig niya. Isang boses na matanda, galit at puno ng hinanakit. Sumigaw si Kaandoy. Lumayas ka! Hindi ka narito para sirain ang inosente. Maya-maya, isang bubuyog ang lumabas sa bibig ni ate. 1, 2, 5, lahat patay pagkalabas. Kinabukasan nakangiti si ate.
Para siyang nagising sa mahabang bangungot. Kumain siya, tumawa at niyakap kami. Pero bago kami nakahinga ng maluwag, biglang nagsalita si Kaandoy. "Huwag kayong mapanatag. Hindi pa ito tapos." Habang may galit, may pinto pa rin sa dilim. Lumipat kami ng bahay, palayo sa barangay na yon. Wala nang bumisita sa amin mula roon, kahit si Nena. Pero gabi-gabi, nagsisindi kami ng kandila sa altar. Dahil minsan, sa mga kwentong pilit nating tinatago, doon nagsisimula ang susunod na sumpa. Ang kwentong ito ay mula sa isa sa ating mga tagapanood. Bagamat hindi natin mapapatunayan ang lahat, ang damdaming naiwan nito ay totoo. Maging maingat sa mga pinakakitaan natin ng galit. Dahil minsan, hindi mata ang tumitingin, kundi kulam na matagal nang nakamasid.